Okay, magandang araw po at panibagong vlog, panibagong update na naman ang ating gagawin ngayon. No? Una nating pag-uusapan itong si Hontiveros, no? Nag-file na naman siya ng complaint against ex-Senate witness at ilan na mga vloggers. Bago ito may mga vloggers na sinampahan na talaga niya ng kaso. Okay? Papakita ko yan mamaya. At ito, pangalawa nating pag-usapan, scripted ba o totoong testigo, dapat masusing suriin bago paniwalaan. Okay, nagsalita na nga itong mga ilan nating mga abogado, mga lawyers, na which is tama rin naman, no? Bago natin paniwalaan ng isang witness na gagawin natin diyan sa hearing sa Senado, ay talagang dumaan muna sa mga masusing investigasyon at cross-examination. Okay? Kasi itong nangyari ngayon kay Hontiveros na kumuha siya ng witness, pagkatapos din naman ay babaliktad itong witness na ito, lesson learned po ito ng Senado. Na yan pala ay nalulusutan tayo ng mga witness na ganyan. 'Di ba? Na baka ito modus na naman ng ibang mga tao na they will testify, no, para magkapera lang sila. Para layunin na sila ay suportahan ng mga senador. Magwi-witness ka kahit wala kang alam sa kaso, magwi-witness ka kasi pinipirahan mo lang yung mga senador. So ang advice dito ng mga abogado is dapat mayroon talagang dumaan sa proseso ng matinding cross-examination. Okay? Mamaya pag-usapan rin natin yan kasi mahalaga yan eh. May kinaugnayan ito sa sitwasyon na sa nangyari ni Senator Riza Hontiveros. Okay? Ito, pangatlo nating pag-usapan, no? Calamba Councilor Arvin Magiyat, I hope I pronounce it well, Arvin Magiyat, tinangka umanong ipa-ambush ni Atong Ang. Yan po ang mga sa balita. Di umano ay itong si Councilor Arvin ay gusto raw ipapatay kay Atong Ang. Alamin natin ang buong istorya nito, at magre-react tayo. Ito, pag-usapan rin natin ito. Ito yung ikinatatakot ko eh. Na itong si Remulla, no? Ay yung mga sabongeros, no? Sabongeros ba ito? Yung mga sabongero na mga nagugurgur ay inilink na naman ni Remulla na sa drug war. Okay? Kung sino raw yung mga hitman dito, may kinaugnayan raw sa drug war. Sabi ko, ang kinatatakutan ko dito, baka na naman ililink nyo na naman yan sa mga Duterte. Nako po. Si Duterte na naman ang may kasalanan dito sa mga nawawalang sabongeros, di ba? Yan ang, hindi pa naman, pero tayo po ay natatakot dyan na papunta na naman ito, kasalanan na naman ito ng mga Duterte na naman. Ay, nako. Mamaya, pakita natin yan. No? Ito, lagpas 13 senators ay pumirma para manatili itong si Cheese Escudero. Ang tanong, bakit gusto nilang mananatili itong si Cheese Escudero? Alamin yan mamaya, no, sa ating balita. Pero bago ang lahat, no, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1,
2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so eto, unahin natin itong kay Hontiveros, ha? Oh, Hontiveros, pasok. Senator Risa Hontiveros files a new complaint against a former Senate witness who claims to have been bribed during an investigation. The witness accused Hontiveros of coercing testimony against the Dutertes and alleged sex offender Pastor Apollo Kibuloy. Also among Dito tayo, the question is, saan tayo maniniwala ngayon? Dito ba tayo kay alias Rene o dito tayo kay Hontiveros maniniwala, di ba? Kaya nga, nagsasuggest tayo dito na dapat imbestigahan rin si Hontiveros. Hindi lang itong si alias Rene ang imbestigahan natin. Hindi ibig sabihin na senador, si Hontiveros ay papaniwalaan na natin. Sa demokrasyang Pilipinas, dapat let us treat each other fairly. So, itong si alias Rene at itong si Senator Hontiveros who is nandito sa parte ng government, dapat equal ang tingin natin sa dalawa. Kasi unfair naman dahil itong si alias Rene ay wala sa posisyon sa gobyerno, ay aakusahan na natin na siya yung nagsisinungaling, di ba? This is also a warning to all the senators na hindi po pwede na kukuha ka lang ng kahit sinong witness, no? Kaya nga ito, lesson learned ito ni Hontiveros. Kasi kuha ka lang ng witness, ayan tuloy, yung mga witness mo, walang credibility. Saan kami ngayon maniniwala? Sa kay Hontiveros o dito sa kinuha mo? Yan ang tanong ngayon ng taong bayan. Sa susunod, Hontiveros, na kukuha ka na ng witness, hindi na kami maniniwala. Kasi kung kukuha ka ng witness, makasabihin na naman namin, babaliktad na naman yan sa dulo ng storya na yan. Diba? Nagets nyo ba ang aking explanation? So, Hontiveros, sa susunod na kukuha ka ng witness, tatawanan ka na namin. Tatawanan ka na namin. the respondents, several vloggers. Joash Malimban joins us now for the details. Joash, go ahead. Yes, my Senator Risa Hontiveros has filed a cyber libel complaint at the Department of Justice against former Senate witness Michael Maurilio and 6 others. The complaint stems from a video posted by Maurilio where he claimed that he was bribed to testify against Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ito yung reaction ko diyan. Itong si Hontiveros, hindi ka pala Hontiveros hindi ka pala tunay na senadora. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kung tunay ka na senador, ay kung merong bagong lumutang na bagong developments, hindi mo kakasuhan dahil bumaliktad siya. Instead, gumawa ka ng investigation. If you want the Kibuloy case na matapos na yan, ma-resolve na yan, kung sa tingin mo, naniniwala ka na itong si Kibuloy ay guilty, patunayan mo sa Senate hearing. Hindi yung kakaso ka ng mga vloggers, kakaso ka dito sa bumaliktad na witness. It really shows, Hontiveros, na makasarili ka. Sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi mo na iniisip ang gumawa ng batas para sa taong bayan. Di ba? Did you get what I mean? Sarili niya ang pinoprotektahan niya. Magfa-file ako ng case dito sa mga vloggers kasi sinisiraan ako. That means sarili mo ang iniisip mo. Kakasuhan ko itong si alias Rene na witness na bumaliktad. Kasi poprotektahan ko yung sarili ko. Lagi na lang sarili mo. Paano na ang taong bayan? Inihalal ka ng taong bayan bilang senador.
para sa taong bayan, Hontiveros, para sa taong bayan. What do I mean by that? Para sa taong bayan. Magserbisyo ka para sa taong bayan. Kahit masira ang pangalan mo, kahit babaha ang mga bashers laban sa inyo, ang importante, taong bayan, Hontiveros. This is not all about you, Hontiveros. It's all about taong bayan bumoto sa inyo para pagserbisyuhan mo. Hindi ka binoto dyan para reyna ka dyan sa senador. Di ka reyna. You are just a public servant, Hontiveros. You are just a public servant. Tandaan mo yan, public servant ka. Now, ikaw ang nag-create itong issue na ito kay Kibuloy. Gusto mong paimbestigahan si Kibuloy dahil naniniwala ka na si Kibuloy ay merong kasalanan. Patunayan mo yan, Hontiveros. Yan ang patunayan mo. Hindi yung kakaso ka ng vloggers, kakaso ka dito. Yan ang hirap sa iyo eh. Sabi ko na nga ba, kung wala kang sapat na ebidensya, kung wala kang pruweba, Hontiveros, huwag ka kasing onion skin. Yan ang hirap sa iyo eh. A Senate hearing. Maurilio had earlier accused Kibuloy of kidnapping and detaining him inside the religious sect's Glory Mountain compound. Included in the cyber libel complaint are attorney Ferdinand Topacio, vloggers Banat Bay, Jeffrey Celis, Crisette Chu, Jason... No, para sa akin, kinasuhan mo itong mga vloggers na ito. Do you think na kapag kakasuhan mo itong mga vloggers na ito, do you think na itong mga vloggers na ito ay hihinto na sa pagbati ko sa inyo? Hindi. Itong mga vloggers na kinasuhan mo, Hontiveros, mga matatapang yan. Hindi yan hihinto na banatan ka. The only way na hihinto sila sa pagbanat sa inyo, Hontiveros, gumawa ka ng matino. Maging matino ka lang, hihinto ng banatan ka. E paano? Kumuha ka ng witness. Yung witness pala, bumaliktad. Paano ka ngayon papaniwalaan? Di ba? Paano ka ngayon papaniwalaan? Hindi man ibig sabihin na nagsinungaling ka. Pero, hati ngayon, no? Hati ngayon ang opinyon ng taong bayan. May naniniwala sa inyo, may naniniwala rin dito sa witness. O, hati yan. Di ba? Ngayon, paano mo mapaniwala ang taong bayan na ikaw yung papaniwalaan? You prove that in Senate hearing. Hindi yung kakaso ka ng kakaso. Ang tingin ng taong bayan sa inyo kapag kakaso ka, no? It only shows na pikon ka. Pikon ka. Baka iisipin ng taong bayan na kinasuhan niya yan kasi yan guilty yan eh. O kahit hindi ka guilty, yun yung iisipin ng tao. Di ba? And Tio Moreno. Senator Hontiveros says the attacks against her in the Senate are part of a systematic campaign, adding that a stronger ewan ko na lang kung sa 2028 mananalo pa ba kaya itong taong to. Force may be manipulating Maurilio's recantation. Still, Hontiveros clarifies that she is not closing the door on the possibility that Maurilio may be a victim himself. The senator had earlier filed a separate complaint before the National Bureau of Investigation against the same individuals as well as other Duterte-allied bloggers. Mai. George, any reaction from Michael? The fact na iniwanan ka ni Bam at ni Kiko, there is something about you na ayaw na nila sa inyo. Maurilio and the respondents regarding this new complaint. No reactions as of now from the respondents regarding this new complaint filed by Senator Hontiveros. Attorney Topacio, the newest respondent, said that he will wait for the summons before... Yan, yung hinihintay natin na si Topacio ay kasuhan rin, di ba? He comments on the issue. Bloggers who were subjected to Senator Reese's NBA complaint earlier said that they were surprised that they were included in the charges and claimed that Senator Reese is only claiming or playing to be victim in this case. Mai. Thank you for that report. So, yun po ang update kay Hontiveros
Tingnan lang natin. We will update kung ano ang magiging developments dyan. Okay? Eto, at dahil dyan, lesson learned. Bago tayo magkuha ng witness, idaan muna natin ng series of cross-examination. At sabi pa dito, yung mag-cross-examination, dapat alam rin nila kung papaano mag-cross-examination. Ito, panoorin natin ha. Testigo ba talaga o scripted lang? Kung hindi lumulutang para magdiin, umaatras ang ilang mga witness sa mga iskandalo at kontrobersya. Paano nga ba malalaman kung nagsasabi ng totoo ang isang nagpipresentang testigo? Sa mga investigasyon man sa Kongreso. Yun ang dami pong witness na kinuha ninyo. Kampo yan ng mga dilawan at mga pinklawan ha. Para kontrahin ang mga Duterte. Ang dami na ninyong kinuhang witness. Ang tanong, ito mga witness na ito, credible ba? O testimonya sa korte. Ayon sa batikang abogado na si Howard Calleja, mahalagang masuri ang competence o kaalaman ng isang testigo o kung alam niya ang consequence o magiging bunga ng kanyang gagawin. What is important is the person is competent also to appreciate what he sees or what she sees. No, kunyari, andun ka nga, pero nakita mo nga yung tao, pero madilim. Are you able to identify him actually or with precision? No? Correct. So that's why papasok yung sinasabi natin, are you a substantial witness? Kasi kailangan hindi mo lang alam yung facts, pero kailangan sigurado ka, especially if you are identifying an object. Or alam mo, Hontiveros, makimnig ka dito. Bago ka kumuha ng witness, Hontiveros, siguraduhin mo na yung witness na yan, na mga pinagsasabi niya ay merong resibo at ebidensya na he can support kung ano yung sinasabi niya. Hindi yung, sige, kukuha ka ng witness ito yung na kumuha ka ng witness dahil naniniwala ka na lahat ng pinagsasabi niya ay totoo. Sige, mag-witness ka. Hindi po ganyan, Hontiveros. Kumuha ka ng witness, interviewin mo, anong nalalaman mo sa pangyayari. Ito. Yang lahat ng mga sinasabi mo, anong maipakita mo sa amin na yang lahat ng mga pinagsasabi mo ay totoo. Ganon! Kung makapresent siya ng ebidensya, resibo, na lahat ng sinabi niya ay totoo, pasok ka. Ganon kasimple. Di ba? Person, di ba? Kasi minsan you're identifying ano bang klaseng baril yan. Mahaba yan o kasi baka narinig mo lang putok pero hindi mo nakita ko anong klase. So those things tapos i-representa sa iyo pala dapat detalyado. Ganyan ang mga attorney ngayon hindi yan basta-basta maniniwala ang mga yung sa korte. Diyan sila kung sa hearing lang din naman, ganoon rin ang gagawin. Kutsilyo pala. So I mean, you have to discern well. Magkaiba ang standards na ginagamit sa Kongreso at Korte pagdating sa mga testigo. Sa congressional, walang appreciation on whether or not you are the least guilty. Correct. Or on what kind of participation you have into the trial or into the facts of the incident. No? As compared to kung ikaw a witness or state witness in a criminal proceeding, i-evaluate pala yun. Hindi lang porket nakita mo, pwede ka ng testigo. Baka naman ikaw yung most... imagine that one kahit totoo na naka-witness ka ng isang krimen, hindi ibig sabihin, ikaw na ang witness na gagawin na ikaw yung ipipresent namin. Hindi. Dadaan pa yan ng maraming cross-examination and patotohanan mo yung mga sinasabi mo. Hindi, ikaw pala yung pumutok, ikaw pala yung principal bakit ikaw ang magte-testify against dun sa mga tama. So you have to see ikaw ba yung least guilty at ano ba yung weight na ibibigay mo tama as a witness, di ba? Baka naman pwede nang sabihin ng ibang tao yan Saan man testigo batay sa kanyang di ba hindi malayo na yung ginawa ni Michael alias Rene pwede ring sabihin niya ng ibang tao.
Di ba? Na, ganon yung nangyari. O yan, si Kibuloy ng ano yan, Kung anong sinabi ni walang kaibahan kung ako ang magsasabi. So meaning to say, before you will allow this witness to speak in the hearing, dapat may pinanghahawakan siya na may katotohanan yung pinagsasabi niya. Di ba? Karanasan para kay Calleja, dapat isa lang, hindi lang sa isa, kundi sa maraming interview ang isang witness. Tama. At maging mga kakilala para ma-check ang kanyang background, maging physical at mental fitness. Unang-una, hindi lang isang interview ang nangyayari dyan. Kailangan maging masuri tayo. At saka, kailangan marunong yung nagtatanong. Kasi if they are not trained in the art of cross-examination, of investigation. Dapat trained, ha? Yan, ganyan ka-accurate, Hontiveros. Dapat yung nag-cross-examine ng mga witness na ito is well-trained. Okay? Medyo baka madali silang paikutin. Correct. Yan ang nangyari siguro kay Hontiveros. Ha? Pinaikot siya. Ayan ngayon, bumaliktad. Or baka hindi nila matanong yung tamang question. Kasi before I go to asking, what do you know of the incident? I go first to the background of the person. Sino ka? Ano ka? Bakit mo gagawin to? Bago ko itatanong yung insidente. Correct. And usually, I have 2 or 3 or maybe more other lawyers together with me because may questions na baka mawala ako ma-miss ko, makuha ng ibang abogado. Para kay Calleja, mahalagang maging mapanuri sa interes at motibo ng isang testigo sa paglantad, gaya ng pagtestigo noon ng ilang personalidad laban kay dating Senador Laila de Lima. Pero kalaunay bumawi at umaming pinilit at tinakot lang. Siyempre, kung preso ka, mahirap rin naman paniwalaan. Minsan yung mga preso o yung mga convicted o kaya yung mga persons detained, no? Kasi nga, may ulterior motive yun. Baka merong quid pro quo. Diba? So, yun din ang kailangan natin malaman. That's why it's also nice to know, as I said, yung background ng taong tinatanong natin. Saan ba nanggaling? Dapat ding maintindihan ng testigo na hindi basta-basta ang paglantad at pagbawi sa sinabi. Nakakatakot kasi mag-recant kasi meron yung sinasabing may perjury yan kasi lahat ng iyong testimony under oath yan. Sinusumpa mo yan. So, kaya kailangan paulit-ulit. Sabi ko nga, sa simula, kailangan alam nila yung consequences nila coming out as a witness. Ang hirap dito is if you have conflicting testimonies or conflicting affidavits. Of course, it is not automatic that one cancels out the other. It is still for the court or for the committee to appreciate the testimony or the affidavit. Kung nagkataon, nasa sobrang linaw yung paliwanag ni Calleja. Kongreso o korte na ang pagpapasya kung paniniwalaan pa rin ang testigo. Kung ako ang judge o kung ako ang congressman o senator na titingin sa testigo, hindi lang yung words niya ang titingnan ko. Correct. Pati yung body language niya. Nung sinasabi. Diba? Pati body language susuriin. Ano kaya ang nangyari? Bakit si Hontiveros kinuha niya itong si Michael? Alias Rene. Iba niya ba ito? Mukha ba siyang natatakot? Mukha ba siyang pinapawisan? Mukha ba siyang nauutal-utal? Etc. etc. Correct. Minsan naman, ang ganda ng sagot. Kala mo tama pero scripted pala. Di ba? So you have to, it's not only what you say, but also how you say it and when you say it. Sa totoo lang, sunog si Hontiveros dito sa pinagsasabi ni Calleja. Kaya mahalaga rin ang karanasan pagdating sa pagsusuri ng anumang testimonya. At applicable yan. Kaya nga sabi ko, no, sa totoo lang, si Hontiveros ang nagsira sa kakayahan ng Senado. Akala natin, no, na lahat ng mga nakapasok na witness dyan sa Senado ay buong akala natin ay dumaan ito sa daming cross-examinations, inobserbahan, body language, yung reaksyon ng mukha, lahat.
Dapat ganun kayo ka-stricto. Ang nangyari dito kay Hontiveros, baka maniniwala yung ibang taong bayan na kinuha mo lang itong witness na ito para siraan si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? So ngayon, it's a question kung sino ang papaniwalaan, si Hontiveros o itong testigo. Yan. Okay, tama na yan si Hontiveros. Punta tayo sa next natin. Ito. Lumalawak na issue patungkol dito kay Atong Ang. Na ito raw si Councilor Arvin Magiyat ay tinangkang ipa-ambush raw dito kay Atong Ang. O gaano ito katotoo? Alamin natin ang buong detalye dito at magre-react tayo. Okay, pasok! May bagong potential witness sa missing Sabongeros case. Isang opisyal daw ng Calamba na tinangka umanong patumbahin ni Atong Ang noong 2021. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Sa halagang 2 milyong piso, ipinag-utos umano ng bilyonaryo at gambling tycoon na si Atong Ang ang pagpatay sa isang Calamba City Councilor 4 na taon na ang nakararaan. Yan ang kinumpirma ng whistleblower na si Dondon Patidongan o alias... ito ngayon example, another testigo na naman ito. Dapat dumaan ito sa maraming cross-examination bago ito papaniwalaan. Ang nangyari ngayon, itong si Narimulya, paniwala kaagad. Yan ang hirap sa atin Dapat itong whistleblower na ito, daanin rin ito ng Yan ang hirap sa atin. Itong korte natin sa Pilipinas, ang dali nyong mapaniwala Hindi ko ibig sabihin na itong whistleblower na ito ay nagsisinungaling Pero alamin nyo, ano ang intensyon niya? Bakit siya lumutang? Peligro ang buhay niya. I-background check ninyo yan. Itong whistleblower ngayon, i-background check nyo. Anong kinaugnayan niya with Atong Ang? Hindi ba sila kalaban dati? Bakit siya bumaliktad? Bakit niya trinaydor si Atong Ang? Di ba? Bago ninyo papaniwalaan lahat ng lumabas sa kanyang bibig, i-cross-examine niyo lahat siya. Pasok ba siya sa pagiging star witness o whistleblower? Kasi di natin alam, may sarili siyang interest, kaya niya sinisiraan ngayon si Atong Ang. Sa totoo lang, wala akong pinapanigan dito kay Atong Ang o itong lumutang na testigo. Wala akong panipaniwala. Ng akin lang ba, nagsimula kasi ito kay Hontiveros na kumuha ng witness na yun pala ay sa bandang huli ay babaliktad. What if itong whistleblower na ito? Papaniwalaan natin ito ngayon kasi mainit Tinatanggap ng media ang lahat ng kanyang statements. Sige, paniwala kaagad itong si Rimulya. Ngayon, after 1 year, babaliktad na naman ito. Ano mangyari? Katawa-tawa na naman tayo. Kaya pala, halik kayo sa puwet ng ICC. Ganyan kayo Ayusin nyo muna. Kayong mga Department of Justice dyan, Rimulya, ayusin nyo muna. Nangyari na rin ito kay Teves Di ba? Doon kay Teves, wala rin akong pinapanigan doon. Ang sa akin lang ba, ang sistema natin, ang proseso natin, we must be strict with our witnesses sa mga testigo bago natin ito sila tatanggapin. Kasi ang ating sa bagay, kung pamumulitik ka pa rin ang maraming ganito, wala talaga. Ay nako. Alam niyo ba kung sinong kawawa dito sa sitwasyon na ito? Taong bayan. Ewan ko na lang kung ang isang tao na walang pera, pobreng mamamayan, kapag involved ka na sa case, wala ka talaga.
matatalo ka talaga. Totoy sa isang panayam kahapon. Swerte rin na nabuhay, hindi namatay. Ngayon, sabi ko nga sa kanya, para mapatunayan ko lahat ng sinasabi ko, sana lumutang ka na rin, magsalita ka na rin kung sino ang nasa likod nito. Pinaghinlalaan niya na Mr. Atong Ang na siya ang humawak na isang grupo ng tsupi. Kaya ang gusto nun, ipin down yung si Kapitan. Sa isang exclusive interview sa Billionaire News Channel, lumutang na si dating kapitan at ngayoy Calamba City Councilor Arvin Banguiat na isa ring dating master agent ng isang online pataya o isabong. Inilahad niya sa BNC kung papaano siya pinagtangkaang patayin noong 2021. June 29 ng madaling araw, mahigit 1:00 ng madaling araw, 1 a.m. Galing ako sa office ko sa bayan, pauwi. Tapos, nagsosolo lang ako na akong driver. Ayun, may humarang sa akin na dalawang Fortuner na itim, tsaka dalawang motor. Tapos, 6 na mga nakamahaba yung namumutok sa akin na malapitan. Siguro mga 2 di pa lang yung layo. Talagang ganun hindi masyadong malayo. 2 di pa lang. Tapos yung isa, pinasok pa niya yung baril sa akin, sa driver side. Talagang tinutok na niya. Nasa kulang-kulang 200 na bala yung inubos nila sa akin doon. Kwento ni Banguiat, hindi niya alam noong panahong iyon na sangkot si Ang sa ginawang pag-ambush sa kanya. Dagdag pa niya, taon-taon siyang nagfa-follow up sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na imbestigahan ang kanyang kaso. Ang kanyang nadiskubre, may ilan pang inambush na tugma sa mga baril na ginamit sa kanya. Ang naging report nila sa akin, yung mga ibang inambush sa Calamba, na yung si Police Captain Geronimo, yung inambush po sa Silangan exit, tsaka po yung police officer na si Sir Chavez. So nagkameron nung cross-matching ngayon, positive, yung ginamit sa kanilang dalawa. Magkaibang accident po yun sa kanilang dalawa, tsaka yung sa akin, nag-matching. Si Patidongan umano ang nag-reach out at nagbigay sa kanya ng kumpirmasyon na si Ang mismo ang nag-utos na ipapatay siya. Ngayon, naimbestigahan niya, meron isang tao na parang inambos. Alam niya kung sinong tao. Kaya sinabi ko sa kanya, siya ang nagbigay sa akin sa lahat ng detalye ng mga pulis. Magkatugma kami, iisa. Sabi ko, yan yun. Yan ang inutusan na ni Mr. Atong Ang para patayin ka. Nakatakdang makipagpulong si Banguiat at Patidongan kay Justice Secretary Boying Remulla. Anila, malaki ang kanilang tiwala kina SOJ Remulla at PNP Chief Nicolas Torre. Nalalabas ang katotohanan habang gumugulong ang investigasyon. Para sa agenda. Alam nyo, no? Itong sitwasyon nila, sana hindi ito mabahira ng politika na naman. Especially na si Remulla na naman ang mag-solve ng case na ito. Ang maipapayo ko lang sa Department of Justice ay bago kayo maniniwala sa mga pinagsasabi ng mga tao, ng mga both parties. Si Atong Ang meron niyang mga sinasabi, yung kampo nila. Ito ring mga lumutang na mga whistleblower, may sasabihin rin sila. Bago kayo gumalaw bilang Department of Justice at sa NBI dyan, dapat dadaan ng maraming cross-examinations yan. Kasi masasayang lang lahat ng mga efforts nyo eh. Itong isang whistleblower na ito, dito tinapon yung mga bangkay ng mga bla 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 bla. Pagkatapos doon, humingi na kayo ng tulong ng mga Hapon dahil ipadive nyo doon yung sa Taal Lake. What if pag-dive nila doon, walang nakitang katawan? O di, pera ng taong bayan na naman. Diba? So, daanin nyo muna sa cross-examination. Tama yung advice ni Callejo. Applicable yun sa lahat ng mga pangyayaring mga ganito. Okay? Tapos, heto yung nangyari. Ako po'y natatakot na itong mga sabongeros na nawawala, ililink na naman nila ito. I hope not, pero
Huwag niyong sabihin, si Duterte na naman ang may kasalanan dito. Ito yung balita, ha? The deepening mystery of the missing Sabongeros as Justice Secretary Boying Remulla reveals what could be a potential game changer in the investigation. In an exclusive interview Game changer talaga ang term nila. with Billionaire News Channel's On Point, Remulla said they are seeing a clear connection between the bloody drug war. Bloody drug war. Sino yung bloody drug war na pinatutungkulan? Di ba Duterte yan, bloody drug war? Inuugnay dito sa nawawalang Sabongeros. Ay nako. So si Duterte na naman ang may kasalanan ba dito, Remulla? Nagtatanong lang kami, ha? And the Sabong killings. Saka meron kami ibang convergence na nakikita. Nagkaroon ng convergence pati yung drug war. May intersection yung drug war dito sa... Ibintang nyo na naman yan. Ibintang nyo na lang kay Duterte yan. Sige. Si Duterte na ang may kasalanan. Para matapos na. Sige, si Duterte, ikaw may kasalanan dito sa mga nawawalang Sabongeros o manatili ka na lang sa ICC. Ay, nako. Para sa akin, no, Bongbong Marcos, palitan mo na itong si Remulla. Parang hindi siya effective sa... Hindi ka na effective dyan. Hindi, nagtataka lang ako bakit niya ililink ito sa bloody drug war. Anong kinaugnayan sa bloody drug war? Sa killings sa Sabong. Somehow because the operators of many of the operations of many of the people here were intertwined also with the drug war. Meaning to say, they were involved in the drug war, and they were also involved in the silencing of these people. Yung suspects na, yung suspects sa drug war, yung mga patay ng tao. Meron ng ibang nagsasabi, alam na namin saan yan papunta. Duterte na... I hope not. Maaaring sila rin ang kasama dito na pumapatay din ng mga Sabongeros. A whistleblower named Julie Patidongan alias Totoy recently came forward claiming around 100 Sabongeros have been abducted and killed after they were caught cheating. Remulla said that regardless of whether a body is found, a kidnapping case will be filed against the suspects. The Justice Chief is confident there is sufficient evidence to support the claim. Positive na sila kumuha ng tao. Kahit hindi na nahahanap yung tao, positive pa rin nangyari yung kidnapping. Meron din tayong batas, enforcement subpoenas under 9851. Sa totoo lang, itong si Remulla, no, ang dami na talagang sablay na ginawa niya dito sa pagiging DOJ niya. Yung hearing nga, patungkol dito sa paghuli nila kay Tatay Digong, ang daming palpak niya doon eh. On international humanitarian law and other crimes. Yan, kasama yan. Enforced disappearance na nga. Kahit walang katawan, alam mo, enforced disappearance. Kaya sabi ko nga, we have to work overtime on different concepts so that we will find the right case to file. Unahin nyo muna yung whistleblower nyo. I-cross-examine nyo muna. Kasi, para hindi mo masayang yung mga pinag-investigate mo. Yun ang pinakauna, Remulla. For this case. Wala na talaga. In conclusion lang alam naman natin na ayaw natin kay Remulla, pero ito, sasabihin ko ngayon is coming from the heart, totoong reaction to sobrang hina po ngayon ang Department of Justice. Sobrang hina. Madali lang silang mauuto ng mga whistleblower, witness, papaniwalaan ka agad. Hindi ko ibig sabihin na ayaw nating maniwala doon sa whistleblower pero dapat ipakita rin nila sa taong bayan itong DOJ na bago nila pinapaniwalaan ito ay talagang binusisi nila ng mabuti lahat ng lumabas sa bibig nitong witness na ito. Ito. Sa ibang naman issue, sigurado na si Cheese Escudero manalo dito.
Kasi meron ng 13 senators na pumirma na ma-retain itong pwesto ni Cheese dyan sa pagiging Senate President. Ito yung balita. Play. Senate presidency secured. Wala pa mang laban, sure ball na raw si SP Cheese Escudero sa pwesto pagpasok ng 20th Congress. Ay, masaya na naman dito si Hart. Mananatili na naman. Sure win na raw si sure win Gatchalian. Sure win Gatchalian. Sure win na raw si Cheese Escudero, 'di ba? Mag-celebrate na si Hart. Kay Senador JV Ejercito. Narito ang agenda report ni Hannah T. Sureball nang mananatili sa pwesto si Senate President Cheese Escudero. Ang ebidensya, ang di umano'y umiikot na Senate resolution para back-upan siya sa pagka-SP. Ayon yan sa siblings na sina Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Senator JV Ejercito. Confirmed na more than 13 signatures ang nandoon, ang bilang ng required vote para ma-retain siya sa Isa na siguro si Kiko at si Bam na pumirma dyan. Alam mo, Kiko at Bam, magtatampo talaga si si Risa Hontiveros. Senate Chief. Kinumpirma na magkapatid na kasama sila sa mga pumirma. Definitely more than 13, baka 15 or 16. So nakita nila sino yung mga pangalan na suportado itong si Cheese. First of all, I'm part of the leadership, being the deputy majority leader at present. Siguro as a courtesy and respect to Senate President Escudero, I have to stick it out with him. Sa July 28 pa, opisyal na makukumpirma kung si Escudero pa rin ang SP, ang araw din ng SONA ni PBBM. Meron pang 2 linggo. Anything can happen, but I think itong 2 weeks ito, siguro total nakapirma na sila. I hope they don't change their minds. Last month daw nakarating kay Ejercito ang reso. 1 month yan after ng midterm polls. Pero kung sino ang nagpaikot, hindi yan sinagot ng senador. Basta dumating na sa table. Naging seatmates sina Ejercito at Senator Mig Zubiri sa plenary. Una nang sinabi ni Zubiri na tutol siya sa leadership ni Escudero. Kaya naman, feeling left out ang senador nang malamang bahagi ng majority ang ilan sa mga kasamahan niya, lalo na't slap soil daw o tira-tirang Senate committees ang mapupunta sa minority. Nag-usap kami. Ako personally, ewan ko kung nakausap niya iba. Sabi ko, bro, whatever happens, we will always be friends. We are brothers. Sabi ko, hindi ko makakalimutan yung... Brothers, plastikan yan. Huwag na kayo... Ang corny na... whatever happened, bro. Walang iwanan. We're still brothers and friends. Corny nyo. Huwag na kayong dyan, plastikan dyan. Di ba? Alam ko naman dyan, plastikan lahat ng mga ginagawa nyo dyan. Yung naging tulungan namin. May privilege ang mayorya pagdating sa chairmanship at inalok sa kanya ang Committee on Local Government. Posible na rin siyang magka-opisina bilang Deputy Majority Leader habang si Senator Joel Villanueva ang napipintong Majority Floor Leader. Sabi ni Ejercito, hindi naman daw niya iniwan si Zubiri until the very end. Si Zubiri ang pinalitan ni Escudero bilang SP last year. Sa ngayon, may una ng mga manok para sa committee chairmanships. Si Senator Mark Villar na posibleng pamunuan ang Committee on Public Works, Senator Erwin Tulfo sa Committee on Social Services, Senator Bam Aquino sa Basic Education at Senator Kiko Pangilinan sa Agriculture Committee. Lahat daw sila qualified based on experience ayon kay Estrada. At dahil lagpas 13 ang count ng mga senador na pabor kay SP Cheese, posibleng magkakahalo ng prinsipyo ang majority block. Nandyan ang kilalang members ng opposition na sina Aquino at Pangilinan, habang naroon din ang Duterte block. Pero sabi ni Ejercito, it has been proven time and again that political parties don't really mean anything. Para sa agenda, Hannah T. Political parties doesn't mean anything. Dadaan pa rin yan sa pamumulitika. Wala nang...
Sometimes okay kayo. At the end of the day, pag panahon ng kampanya, siraan na naman. Ganon lang yan eh. Pero ewan ko lang, kung si Cheese Escudero pa rin ang magiging SP, wala problema. Basta masunod lang lahat ng mga para sa Pilipino, para sa taong bayan, wala tayong problema dyan. Okay? Basta, huwag kayong magpakontrol sa Kongreso. Huwag kayong magpakontrol dito sa Presidente. May sariling desisyon ang Senado. At mag-a-appreciate lahat ng mga taong bayan dyan. Okay? So, guys, libre kayong mag-comment, mag-react dito sa mga pinag-usapan natin. At usap-usap tayo sa comment section. Don't forget, i-like at saka i-share itong video na ito ha. And sa mga bago pa lang dito, subscribe na. Libre lang ang mag-subscribe para updated kayo lagi. Okay? Guys, maraming salamat sa mga audience ko dito sa Donmar TV. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines.